listening to the best radio station in town. Radyo Natin. Looking for laboratory? All you need is a trustworthy laboratory, and we are the Qualimed Diagnostic Laboratory, who are capable in catering all your lab needs. Services offered: complete laboratory examination, drug test, X-ray, ultrasound, ECG, pap smear, annual medical exam, APE, pre-employment, physical examination, medical certificate, medical consultation, obstetrician. We offer complete discounted package for teachers, PNP, BJMP, students, and other government agency. We also offer mobile X-ray and lab services for companies. Our laboratory is accredited by Department of Health. Qualimed Diagnostic Laboratory is located at SUS Building, Rizal Street, Palanginan, Iba, Zambales, in front of President Ramon Magsaysay Memorial Hospital. Opens Monday to Saturday from 6:30 a.m. to 4 p.m. Contact number 0922-809-1532 or 0925-350-3428. Qualimed Diagnostic Laboratory. Qualimed Diagnostic Laboratory. Qualimed Diagnostic Laboratory is now a PhilHealth Yakap provider, catering free checkups and selected laboratory tests. Register Qualimed Diagnostic Laboratory as your consulta facility or Yakap provider through the nearest PhilHealth Insurance Office or online through the PhilHealth member portal or eGov app. Visit Qualimed Diagnostic Laboratory or message us through our Facebook page for more details. Good news! Sa MGulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026. Ito na ang explosion proof ng LPG tank. Easy Gas. Easy Gas. Hindi kinakalawang. Sobra sa katipiran. Magaan bitbitin. Translucent at makikita mo ang LPG level. ISO certified pa. Ganyan ang Easy Gas. Available sa Easy Gas of Iba, Zambales. Location 1 at Erdinida Street, Zone 1, Iba, Zambales, near Daday's Clothes Store. Location 2 at Govic Avenue, Zone 1, Iba, Zambales, besides Daday's Cloak Room. For inquiries, please call or text 091-094-0501 or 0998-995-1832. Kaya switch ka na sa Easy Gas. Safe for kitchen, safe for home. Follow us on FB page and Instagram. Easy Gas of Iba, Zambales. You may also call or text 0917-318-8315 or 0917-318-8124. Now with Easy Gas Masinloc near North Poblacion, Barangay Hall, Masinloc, Zambales. Daday's Clothes Store. We market garments, bags, shoes, kids wear, kids shoes, and more. You can avail everything at its best in affordable prices. Daday's Clothes Store. Visit and like Daday's Clothes Store Facebook page. Daday's Clothes Store is located at Erdelita Street near Barangay Hall, Zone 1, Iba, Zambales. Or check out the following branches: Daday's Clothes Store at Magsaysay Drive, Olongapo City; Daday's Cloak Room, Govic Avenue, besides LBC; R&B Clothes Store, Govic Avenue, besides Avon Center, Zone 1; R&B Clothes Store at Queen's Place, Zone 1; and Daday's Fashion Avenue, located at Pure Gold Building, Iba, Zambales. Come and visit Girlie's Cuisine. Iba't ibang lutong bahay na iyong paborito. Matitikman mo panigurado. Lalo na ang kanilang specialty na kambing dishes. Kaya't pag nagutom ka na, hanapin ang Girlie's Cuisine. Kambingan at iba pa. Along Govic Highway, Dirita, Iba, Zambales. Open from 6 a.m. to 9 p.m. Dito ka na mag-altanghap. Busog ka na, swak pa sa budget. Kaya tara na sa Girlie's Cuisine. Owned by Ariel and Girlie Apostol. With contact number 0928-343-4388. Girlie's Cuisine. We accept reservations for seminars, birthdays, and other special occasions. Good for 100 persons. Also accepts bulk orders and food pack orders. Araw-araw, MX3 para extraordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3
natin with MX3. It's for you and me with MX3. Dito ako believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Our town, our radio, radyo natin. Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3. Ang prutas ay healthy, di ba? Pero bakit kapag diabetiko ka daw, tama ba? Bawal ka nang magprutas. That's a fake. Ang prutas ay talagang healthy. So hindi naman bawal, ngunit ipinapayo naming mga doktor, pipiliin nila yung prutas na hindi masyadong mataas ang sugar content o fructose content o babawasan nila ang portion nito. May mga prutas na hindi mataas ang sugar content na bagay sa diabetiko. Kagaya ng? Avocado ay napakaganda. Ang melon ay napakaganda. Now, if they are taking mga saging or durian, siguro yung mga paisa-isa lamang. Okay. Pero napakahalaga pa rin na bukod sa prutas, hinahaluan ng isang diabetiko ang kanyang pagkain ng mga talbos. Ito ay may mga fiber. Nagsisilbi kasi ito na pangwalis ng mga deposito sa ating katawan. Plus, syempre, yung MX3 na nagtataglay kasi ng alpha, ng beta at gamma nutrients, nakita nila, with their medication, it helps stabilize the blood sugar level. Napakahalaga ring maisip nila na lahat ng bagay na ito ay biyaya sa atin. Whatever they eat, do it for the glory of God. Para naman, may blessing tayo. Good morning, radyo natin. Sumasa inyo ang programa ng Zambales Police Provincial Office, Zambales Police News. Maririnig dito sa radyo natin FM 105.7 at mapapanood sa Facebook page ng Zambales Police Provincial Office, Zambales Police News. At ngayon, narito ang mga kasama natin sa programang ito. Para po sa ating verse of the day, mula po sa aklat ng Colossus, chapter 3, verse 23, ganito po ang sinasabi, "Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao." Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa mga kababayan natin dito sa Zambales at sa lahat ng nakikinig at nanonood saan mang panig ng bansa. Kami po ay nagagalak na makasama kayo ngayong araw ng Martes, July 7, 2026. Narito po ang programang Zambales Police News, ang tagapaghatid ng makatotohanan at napapanahong balita. At para simulan po ang ating programa, nais po naming batiin ng ating kagalang-galang na Governor Honorable Hermogenes Ebdane Jr. Sir. At syempre po ang aming Regional Director sa Police Regional Office 3, Police Brigadier General Jess B. Mendez, Sir. Good morning po. At gayon din po sa aming pinakamatikas na Provincial Director sa Zambales PPO, Police Colonel Benjamin P. Ariola, Sir. Good morning po. At syempre sa ating General Manager ng himpilang ito, radyo natin iba 105.7 FM, Sir George Batuigas, at kay Sir TJ Eds na nag-a-assist po sa atin ngayon, at sa lahat po ng kapulisan na patuloy na gumaganap ng kanilang tungkulin upang mapanatili ang kaayusan ng ating bansa. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Police Corporal Maria Susmito Dayan Garcia Kinsay. At ako naman po si Patrolman Leo Gracias de Leon III ng Public Information Office, Zambales Police Provincial Office. Maghahatid ng mga mahalagang ulat para sa inyo. Mangyari lamang po na paki-like and share ang ating Facebook page po, ang PNP Zambales Police Provincial Office, at syempre po ang Facebook page ng radyo natin FM 105.7 Iba Zambales, kung saan kasalukun tayong naka-Facebook Live.
At sa araw po na ito, makakapanayam natin ng ating pong bisita mula sa Zambales 1st Provincial Mobile Force Company, ang kanilang Deputy First Commander na si Police Captain Raul Vic. Binabati ko po ang aming Regional Director, Police Brigadier General Jess P. Mendez, sa aming Provincial Director, Police Colonel Benjamin P. Arriola, at sa lahat ng mga tagapakinig ng programang ito. Sir, kamusta po ang kasalukuyang peace and order situation sa area of responsibility ng Zambales 1st Provincial Mobile Force Company? Thank you. Sa kasalukuyan po, generally peaceful and manageable namang and peace and order situation sa aming AOR. Patuloy po ang police visibility ng ating kapulisan at iba pang activities na nagsusulong ng pangkapayapaan ng ating probinsya. Ayan sir, bilang isa po sa ating dalawang Provincial Mobile Force Companies, sir, ano naman po ang inyong mga programa at operational strategies para mapanatili po ang public safety at ang internal security at syempre po ang inyong serbisyo ay mapalapit sa komunidad? Pagdating naman po sa aming mga programa at operational strategies, patuloy naming pinaigting ang aming kampanya laban sa kriminalidad upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayan sa aming nasasakupan. Isa po sa mga pangunahing hakbang ng aming ipinatutupad ay ang Safer Cities Initiative ng Department of Interior and Local Government. Bilang bahagi nito, aktibo naming ipinatutupad ang curfew ordinances sa mga barangay sa tuwing nagsasagawa kami ng mobile patrolling. Kasabay nito, nakikipag-ugnayan at nakakasama namin sa pagpapatrolya ang ating mga barangay tanod o BPATs upang higit na maipadama sa publiko ang presensya ng kapulisan at mapalakas ang seguridad sa komunidad. Maigpit din po namin ipinatutupad ang pagbabawal sa public intoxication. Sapagkat batay sa aming karanasan, ito ang ilan sa mga pangunahing nagiging ugat ng iba't ibang uri ng krimen at kaguluhan sa komunidad. Kasama din dito ang maigpit na pagpapatupad ng ordinansa laban sa paglalakad sa publikong lugar nang hindi angkop ang kasuotan. Gayon din ang pagbabawal sa labis na ingay at sobrang gabing videoke o karaoke na kadalasang nagiging sanhi ng alitan sa magkakapitbahay. Bukod dito, regular din na kaming nagsasagawa ng preventive patrol operations sa mga liblib at malalayong lugar sa aming area of responsibility upang matiyak na maging ang mga komunidad sa malayo na sentro ay patuloy na nakakaramdam ng presensya ng kapulisan at natatamasa ang kaligtasan at kapanatagan. At dahil naman po nagbabalik eskwela na ang ating mga estudyante, sir, ano naman po ang inyong programa at inisyatibo upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng ating mga estudyante, guro at magulang sa loob at paligid ng mga paaralan sa inyong area of responsibility, sir? Pagdating naman po sa aming mga programa at inisyatibo upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng aming mga mag-aaral, guro, kawani at mga magulang sa loob na at paligid ng paaralan sa aming nasasakupan, patuloy pong nakikipag-ugnayan ng Zambales 1st PMFC sa mga schools, administrations at iba pang stakeholders upang makabuo ng isang ligtas at handang komunidad ng paaralan. Isa po sa aming pangunahing gawain ay ang pagsasagawa ng on-site security assessment sa mga paaralan. Sa paintulot ng mga punong guro kung saan sinusuri namin ang kasalukuyang security at safety measures ng mga paaralan at nagbibigay ng mga rekomendasyon upang higit pang mapalakas ang kanilang seguridad. And bukod dito, katuwang din namin ang mga school security guards, barangay tanod, at iba pang kinaukulang ahensya sa pagpapatupad ng bag inspections at pagtatag ng controlled entry and exit points upang matiyak na ang mga pumapasok sa paaralan ay naayon sa umiiral ng mga patakaran sa seguridad. And higit sa lahat, isa sa aming pinagmamalaking inisyatibo ang regular na pagsasagawa ng mga information at capability building lectures na naayon sa pangangailangan ng mga estudyante, guro at mga kawani ng paaralan. Kabilang dito ang mga Safe Campus Initiatives kung saan tinatalakay ang mga tamang hakbang
o do's and don'ts sa oras ng iba't ibang uri ng krisis tulad ng stabbing incidents, shooting incidents at iba pang banta sa seguridad sa loob o paligid ng paaralan. Hindi lamang ito nagtatapos sa lecture, kundi sinasamahan din namin ito ng mga practical simulation exercises, kabilang ang lockdown drills upang matiyak na alam ng bawat kalahok ang tamang kilos at tamang desisyon sa oras ng isang aktual na emergency. Ay, naniniwala po kami na ang ligtas na paaralan ay nagsisimula sa kahandaan, tamang kaalaman at pagtutulungan ng kapulisan, paaralan, mga magulang at ng buong komunidad. Sa ganitong paraan, masisiguro natin ang bawat batang pumapasok sa paaralan ay makakapag-aral ng may kapanatagan at ligtas na makakauwi sa kanilang pamilya. Ayan, kaugnay nga po niyan, katunayan po nung nakaraang linggo lamang ay nagkaroon po tayo ng Memorandum of Agreement sa pagitan po ng Zambales PPO at ng Department of Education dito sa Zambales para po paigtingin yung ating security measures sa mga eskwelahan. Ngayon naman po, sir, paano nyo naman po pinalalakas ang ugnayan po ng kapulisan sa mga LGUs natin, sa barangay, mga force multipliers po, para mapanatili po natin yung kaayusan at kapayapaan sa inyong AOR? Ito upang lalo pa naming mapalakas ang ugnayan ng Zambales First PMFC sa aming mga kababayan, patuloy po kaming nakikipagtulungan at nakikipag-ugnayan sa ating mga local government units sa pagpapatupad ng mga programa at inisyatibo na may kaugnayan sa anti-criminality campaign ng kapulisan. Naniniwala po kami na ang kapayapaan at kaayusan ay hindi lamang responsibilidad ng pulisya, kundi bunga ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan at ng buong komunidad. And sa antas naman ng barangay, aktibo po kaming nakikilahok sa iba't ibang programang pangkomunidad, lalo na sa pagsasagawa ng foot patrols tuwing gabi, partikular sa oras ng curfew, upang mapanatili ang presensya ng kapulisan at mapigilan ang anumang maaaring maging banta sa kapayapaan. And bukod dito, handa rin po kaming magbigay ng mga lecture, symposium at capability training sa mga opisyal at personnel ng barangay upang lalo pang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagpapanatili ng kaayusan at pagtugon sa mga usaping pangseguridad. Pagdating naman po sa ating mga force multiplier, malaki ang aming pagpapahalaga na matatag na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang katuwang ng ahensya, lalo na sa ating Traffic Management Group, TMG, na matagal nang kaagapay ng First PMFC sa pagpapatupad ng mga batas trapiko at pagpapanatili ng kaayusan sa mga pangunahing lansangan ng lalawigan. Sa uli, nais po namin ipabot sa ating mga kababayan na ang tunay na seguridad ay bunga ng pagtutulungan kapag nagkakaisa ang kapulisan, lokal na pamahalaan, barangay, mga force multipliers at ang mga bawat mamamayan, mas nagiging matatag ang ating laban sa kriminalidad at mas mapapanatili natin ang isang ligtas, mapayapa at maunlad na Zambales. Yes, sir. Sa atin pong mga tagapakinig, napakinggan nyo po si Sir Corpus na sabi niya nga po, pwede nyo po silang i-invite ang Zambales First PMFC na kung gusto nyo pong magkaroon ng lecture sa inyong mga schools. Ang kanila pong nasasakupan ay mula Botolan hanggang Santa Cruz. Diba po, sir? Yes. In terms of operational accomplishments naman po, sir, meron po ba kayong significant accomplishments nitong nakaraang linggo po, sir? Meron. Sa mga nakalipas na linggo na at buwan, nakapagtala po ang Zambales First PMFC ng iba't ibang mahalagang operational accomplishments bilang patunay ng aming patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa aming area of responsibility. Kabilang po dito ang voluntaryong pagsuko ng mga loose firearms, matagumpay na operasyon laban sa mga paggamit na ipinagbabawal na illegal fishing gear sa bayan ng Candelaria, at ang pagkakakumpiska ng mga smuggled tobacco products na sinagawang law enforcement operation. Ngunit isa po sa pinakamahalagang naging accomplishment ng aming unit ay ang pagkakarecover ng isang arms cache sa Masinloc, Zambales noong June 25 nitong taon na to. Ang operasyon ito ay sinagawa ng maayos na pakipag-ugnayan sa EOD, K9 unit upang matiyak ang ligtas na pag-iimbentaryo at pagproseso na tamang disposisyon ng mga na-recover na kagamitan maaaring magdulot ng panganib sa publiko. Ang mga tagumpay na ito ay malinaw na nagpapakita ng dedikasyon, profesionalismo at matatag na paninindigan
ng Zambales First PMFC sa pagsugpo sa mga iligal na gawain, pag-aalis ng mga kontrabando at mapanganib na kagamitan, at sa patuloy na pangangalaga ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng bawat mamamayan ng ating lalawigan. Ayan, once again sir, congratulations po sa inyong big time operation sir. Napakarami po nung nakuha nilang bala at mga kagamitan na mamaya-maya po ay didetalye natin yan. At syempre po sir, bilang aming huling katanungan, meron po ba kayong mensahe sir sa ating mga kababayan or panawagan upang mas palakasin po yung kanilang pakikipagtulungan o pakikiisa sa inyong unit sa First PMFC po? Okay, sa ating mga minamahal na tagapakinig, taga-subaybay at mga kababayan, ako po si Police Captain Raul V. Corpus, Deputy First Commander at sa pamumuno ng First Provincial Mobile Force Company ni Police Major Apolonio P. Ablan Jr., kasamang aking mga masisipag at dedikado at magiting na kapulisan ng Zambales First Provincial Mobile Force Company, ay taus-pusong humiling ng inyong patuloy na suporta, tiwala at pakikisa sa pambansang pulisya ng Pilipinas. Ang kapayapaan ay hindi lamang responsibilidad ng kapulisang ito, ay pananagutan din nating lahat. Ang bawat impormasyon inyong ibinabahagi, bawat pakikisa sa mga programa ng pamahalaan, at bawat pagtutulungan natin ay malaking hakbang tungo sa pagbuo ng isang ligtas, maayos at mapayapang komunidad para sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Patuloy po namin isasabuhay ang aming sinumpaang tungkulin na sakit. Makakaasa po kayo na ang Zambales First PMFC ay laging handang tumugon, handang makinig at handang kumilos sa oras ng inyong pangangailangan. Tulad nga po ng ating kasabihan, walang PNP kung wala ang mamamayan. Ang tunay na tagumpay ng kapulisan ay hindi nasusukat sa dami ng aming operasyon, kundi sa lalim ng tiwala at matibay na ugnayan na nabubuo sa pagitan ng pulisya at ng komunidad. Sapagkat ang tiwala ng nagsisilbing tulay na nagbubuklod sa atin upang sama-sama nating mapanatili ang payapaan at kaayusan sa ating lalawigan. Sa pagkakataong ito, nais kong ipabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa 105.7 radio natin, lalo na kay DJ Ed sa pagbibigay sa aming pagkakataong may parating sa ating mga kababayan ang mga programa, inisyatibo at hangarin ng Zambales First PMFC para sa mas ligtas at mas maunlad na komunidad. At sa ating mga kababayan, kahit po kayong lahat, itala ang aming hotline number, huwag po kayong mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin. Kung kayo ay nangangailangan ng agarang tulong o kung may nais kayong ulitin ko po, 0998-598-8197. Tandaan po natin, ang seguridad ay nagsisimula sa bawat isa, ngunit nagtatagumpay lamang kapag tayo ay nagkakaisa. Bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat po sa inyong pakinig. Naway patuloy tayong gabayan ng pangmay kapal, pagpalain ng ating mga pamilya, ang lalawigan ng Zambales, at ang ating pambansang Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat at mabuhay ang bagong Pilipinas. Yes po, muli po inyo pong napakinggan ang Deputy First Commander ng Zambales First Provincial Mobile Force Company, Police Captain Raul V. Corpus. Sir, maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay para sa programa natin ng Zambales Police Force. Yes sir, at magbabalik po kami sa ilang paalala. Our town, our radio, Radio natin. Mga kabarangay, heto na ang garantisadong magpapagaan ng shopping experience nyo. Handog namin sa inyo ang BeCheck Online Shopping. Ito ang pinakabago at pinakamadaling website kung saan pwede kayong mamili ng inyong office or home appliance, furniture, pati na jewelry. Ops!
Hindi lang yan, nais mag-apply for installment? Pwede na rin gawin online. All you have to do is visit our website sa www.bchefappliancecentermgi.com, mag-register, add to cart, at check out. It's super easy. Para naman sa installment, i-click lamang ang apply installment button sa item of your choice at piliin din ang branch na pinakamalapit sa inyo. O diba, talaga namang super easy. Kaya tara na at subukan na ang pinakabago naming hatid sa inyo, ang BHF Online Shopping. For easy online shopping of office and home appliance, furniture, gadgets, computer, and jewelry, visit www.bhfappliancecentermgi.com. See posters and print ads for more details. APG Clinic and Diagnostic Center. Meron silang X-ray, ECG, newborn screening, ultrasound, animal bite center, at lahat ng klase ng bakuna. At saka may physical therapy and occupational therapy clinic kasama ang PharmaPro Drug Store, ang unang accredited butika ng bayan sa Zambales. Makasisiguro kang abot kaya, hindi peke at hindi expired ang kanilang generic at branded medicines. ABG Clinic and Diagnostic Center, nasa National Highway, Palanginan, Ibal, Zambales. Maring tumawag sa 047-811-2323. RSS Driving School, located at ACM Building, Govic Road, Palanginan, Iba, Zambales. Services offered: driving enhancement program, lecture 5 hours per day for 3 days with examination, driver's manual and certificate, practical driving course sa sariling compound na driving track at Barangay Road gamit ang 2019 model automatic at manual transmission na kotse at motorsiklo. RSS Driving School. Contact numbers 0928-356-9008 and 0905-447-0273. Visit and like Facebook page RSS Driving School. RSS Driving School for responsible, skilled, safety driving. Viajero, a DOTR LTO accredited private motor vehicle inspection center, is now open to serve you. Para sa mga magpaparehistro ng sasakyan, motorcycle, tricycle, at four wheels, narito po ang aming mga services: emission test, engine and chassis stencil, at iba pang mahahalagang emission test para sa road safety ng motorcycle o tricycle, kasama ang above carriage inspections, brake test, speed test, sound test, headlight test. At narito ang services naman para sa mga four wheels vehicle, above carriage and under chassis inspection, speed test, side slip test, suspension test, brake test, sound test, headlight test, tail light at turn signal light. Para sa karagdagang katanungan, maaari kaming tawagan sa numero bilang 0961-071-4729 at pwede ring bisitahin ang aming Facebook page, Viajero PMVIC. Kami ay matatagpuan sa Govic Road, Palanginan, Iba, Zambales. Viajero, the leading motor vehicle inspection center in town. Looking for laboratory? All you need is a trustworthy laboratory, and we are the Qualimed Diagnostic Laboratory, who are capable in catering all your lab needs. Services offered: complete laboratory examination, drug test, X-ray, ultrasound, ECG, pap smear, annual medical exam, APE, pre-employment, physical examination, medical certificate, medical consultation, obstetrician. We offer complete discounted package for teachers, PNP, BJMP, students, and other government agency. We also offer mobile X-ray and lab services for companies. Our laboratory is accredited by Department of Health. Qualimed Diagnostic Laboratory is located at SUS Building, Rizal Street, Palanginan, Iba, Zambales, in front of President Ramon Magsaysay Memorial Hospital. Opens Monday to Saturday from 6:30 a.m. to 4 p.m. Contact number 0922-809-1532 or 0925-350-3428. Qualimed Diagnostic Laboratory. Qualimed Diagnostic Laboratory. Qualimed Diagnostic Laboratory is now a PhilHealth Yakap provider, catering free checkups and selected laboratory tests. Register Qualimed Diagnostic Laboratory as your consulta facility or Yakap provider through the nearest PhilHealth Insurance Office or online through the PhilHealth member portal or eGov app. Visit Qualimed Diagnostic Laboratory or message us through our Facebook page for more details. Easy Light Home Lighting Trading.
We have LED lights, chandelier, drop lights, spotlights, underwater lamps, industrial lamps, high-base, pin lights, garden lamps, wall lamps, fluorescent with louvers, street lights, strip lights, illuminated exit signs, emergency lights, plumbing wares, PPR pipes and fittings, water heater, faucets, showers, electrical wirings, outlets, switches, and complete indoor WPC fluted wall and ceiling panel. Easy Light Home Lighting Trading, located at National Highway, Palanginan, Iba, Zambales, with contact number 0923-736-3876. Other branch located at National Highway, Poblacion North, Santa Cruz, Zambales, with contact number 0933-816-3876. Easy Light, brighten your life so easy. Easy Light Home Lighting Trading. Also available, WPC Indoor-Outdoor Wall, Ceiling Panel, and Tubular UV Board. Located at National Highway, Palanginan, Iba, Zambales. Easy Light Home Lighting Trading. Good news! Sa Mgulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026. Sa trabaho man o sa saya, konektado ka sa CSG. Mabilis, walang abala, pamilya at negosyo, lagi naka-online with CSG. Tuloy-tuloy, you always find CSG, reach the impossible. Kahit saan kaya namin abutin stable. CSG, sigurado abot ka agad. Sa internet maaasahang walang katulad. Dito na sa CSG. Dito na sa CSG. Dito na sa CSG. Dito na sa CSG. Sa trabaho man o sa saya, konektado ka sa CSG. Mabilis, walang abala, pamilya at negosyo, lagi naka-online with CSG. Tuloy-tuloy, you always find CSG, reach the impossible. Kahit saan kaya namin abutin stable. CSG. ZSG Internet Communication Services, reaching across the impossible. Located at Barocdas Bagatan, Santa Barbara, Iba, Zambales. Contact at 0915-8989-899. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Coco Friends, kayo ba ay mga magdiniyog at nagdanais ng isang masaganang coco buhayan? Mayroong programa ang Department of Agriculture sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP sa pamamagitan ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund o CFITF para sa mga magdiniyog sa bansa sa pangunguna ng Philippine Coconut Authority o PCA. Layunin nito na pataasin ang produksyon, kita at kalidad ng mga magdiniyog sa bansa sa pamamagitan ng iba't ibang programa at serbisyo. Nilalayo nito na iangat ang antas ng pamumuhay ng magdiniyog at palakasin ang industriya ng niyog sa bansa. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sama-sama tayong umunlad sa masagana, matatag at progresibong industriya ng niyog sa bansa kasama ang Department of Agriculture at mga ahensyang kabahagi ng CFIDP. Nakaraang linggo, pinangunahan ng ating Zambales PPO Provincial Director Police Colonel Benjamin P. Ariola ang pagdiriwang ng ika-31st Police Community Relations Month noong Hulyo 6, 2026 noong Lunes po yan kahapon doon po sa parade grounds ng CAP Campaign Conrado Diap, Iba, Zambales. Ang pagdiriwang po ay may temang sa bagong Pilipinas, ugnayan, pulis at mamamayan,
tapat, maasahan at nararamdaman ng bayan. Bilang bahagi po ng ating programa, ginawa ni Police Colonel Ariola kasama po ang Zambales PPO Command Group at kasama po si Police Lieutenant Colonel Erickson Goranes, ang officer in charge ng Luzon Field Unit PNP IMEG ng pagkilala ang mga karapat-dapat na tauhan ng PNP bilang pagkilala sa kanilang natatanging mga tagumpay, mataas na antas na profesionalismo at hindi matatawarang dedikasyon sa paglilingkod bilang mga alagad ng batas. Sa kanilang mensahe, nagbigay inspirasyon at binigyan diin ni Police Colonel Ariola na ang pinakamahalagang diwa ng Police Community Relation ay ang pagpapaalala sa lahat ng tauhan na ang tunay na paglilingkod sa publiko ay nakabatay sa integridad, dedikasyon at kahusayan. Binigyan din niya na sa pamamagitan ng tapat at may malasakit at profesional na paglilingkod, higit na nagpapatibay sa bawat pulis ang tiwala ng mamamayan at nakatutulong sa pagbuo ng isang mas ligtas, payapa at matatag na pamayanan. Kaugnay din po nito, nagsagawa ang Zambales PPO ng Blue Mass bilang bahagi ng pagdiriwang ng PCR Month 2026 sa pangunguna naman po ng ating Deputy Provincial Director for Administration na si Police Lieutenant Colonel Crescenciano B. Cordero Jr. Isiginawa po ito noong Hulyo 3, 2026 na pinangunahan po ni Reverend Father Raul Claveria, kura paroko po ng St. Augustine Cathedral Parish Church sa Iba, Zambales. Ang pagdiriwang ng banal na misa ay para sa mga tauhan ng Zambales PPO. Ang First Friday Blue Mass ay isang regular na sinasagawa bilang banal na misa para sa mga miyembro ng Philippine National Police at bilang bahagi na rin po ng kanilang espiritual na pagpapatatag at paglilingkod sa publiko. Sa sunod na araw naman po, Hulyo 4, 20 taong kasalukuyan, nagsagawa din po ng tree planting activity at coastal cleanup ang ating mga kapulisan bilang bahagi po ng pagdiriwang ng Police Community Relations Month. Pinangunahan po ito ni Police Colonel Benjamin P. Ariola, ang ating Provincial Director, na ang programang Clean and Green Program kasama po ang tauhan ng Zambales PPO sa loob at paligid ng kampo. Mahigit 200 punla ng iba't ibang uri ng puno ang naitanim na isinundan po ng coastal cleanup o paglilinis ng baybayin sa paligid ng kampo bilang pagpapakita ng kanilang malasakit sa pangangalaga ng kalikasan at kapaligiran. Ayan, para naman po sa ating ibang balita, mga kapulisan ng Zambales kumasa sa JBM Tip Cups Challenge. Handang-handa po ang mga tauhan ng Zambales Police Provincial Office na harapin ng hamon ng ating Regional Director, Police Brigadier General Jess B. Mendez, para sa kanyang JBM Pit Cups Challenge, ang programa na inilunsad sa Zambales PPO Covered Court noong Hunyo 30, taong kasalukuyan. At sa simula po ng pagbubukas ng programa, nagbigay po ng mensahe si Police Colonel Benjamin P. Ariola para sa lahat ng mga lalahok sa challenge na ito. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng maayos na pangangatawan upang higit na maging handa at maging epektibo sa kanilang pagganap ng mga kanilang tungkulin. Ang JBM Pit Cups Challenge po ay ang isa sa mga pangunahing programa ng ating Regional Director na naglalayong isulong ang malusog at aktibong pamumuhay sa lahat ng kapulisan ng Police Regional Office 3. At para po sa ibang detalye ng ating mga balita, high value individual timbog ng PDEU Zambales, mahigit 463,000 na halaga ng droga kumpiskado sa kulungan. Magtatapos ang buwan ng Hunyo para sa isang high-value individual matapos ang matagumpay na anti-illegal drug operation ng Provincial Drug Enforcement Unit gabi ng Hunyo 29 tayong kasalukuyan sa bayan ng Iba, Zambales. Binigyan diin ni Police Colonel Ariola, Provincial Director, ang kanyang direktiba na arestuhin ang mga individual na nagpapakalat ng droga sa probinsya. Naging mabilis naman ang aksyon ng tauhan ng PDEU Zambales at agad na ikinasa ang anti-illegal drugs operation na pinlano ng kanilang hepe na si Police Lieutenant Colonel Nelson G. Buhong para sa isang high-value individual na namataan sa barangay Santa Barbara, Iba, Zambales. Arestado ang nasabing HVI sa nakumpiskahang
at nakumpiskahan ng 68.13 gramo ng shabu na nagkakahalagang 463,284 pesos base sa standard drugs price. At ayon po sa ating provincial director, tinapos po natin ang buwan ng Hunyo na nakasigurong isa na namang taong nagpapakalat ng droga ang nabawas sa ating probinsya. Sisikapin po natin na mas pag-iigihan pa ang trabaho sa darating na buwan. Pahayag po ng ating provincial director. Ayan, kaugnay nga po ng binalita ng ating bisita kanina, Zambales First PMFC nahukay ang baril, bala, pampasabog at mga subversibong dokumento ng CTG. Tumambad sa mga kapulisan ng First PMFC ang samot-saring baril, bala, pampasabog at iba pang mga gamit na kanilang nahukay sa Barangay Inhobol, Masinloc, Zambales hapon ng Hunyo 25 taong kasalukuyan. Isang dating kasapi ng Communist Terrorist Group o CTG ang nagbigay ng impormasyon kay Police Colonel Benjamin P. Ariola, ang Provincial Director, na may mga armas at mga balang nakabaon sa Sitio Buri, Barangay Inhobol, Masinloc, Zambales. Agad naman pong kumilos si Police Major Apolonio Ablan Jr., ang hepe ng First PMFC, para beripikahin ang nasabing informasyon. Sa tulong po ng kapulisan ng Masinloc MPS at ng Provincial Explosive and K9 Unit, nagtungo ang mga kapulisan sa eksaktong lugar na sinasabing doon nakalibing ang mga armas. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng First PMFC ang mga nakuhang baril at mga bala, at ang mga pampasabog naman po ay nasa pangangalaga naman ng Zambales Provincial Explosive and K9 Unit. At para po sa pahayag ng ating Provincial Director, nagpapasalamat po ako sa impormasyong ibinahagi ng ating kapatid na dating kasapi sa CTG. Dahil po rito ay nasamsam natin ang arms cache, yung bala, baril at mga pampasabog na ito pa ay maaari sanang makapanakit at makapanira. Sa atin pong mga kapatid na nagnanais ng bumalik sa yakap ng gobyerno, bukas po ang aming tanggapan para tulungan po kayo sa inyong bagong simula. At para po sa ibang balita, top 1 most wanted ng Central Luzon. Dalawa sa top 10 most wanted person ng Zambales, timbog ng Zambales Police. Umarangkada ang malawakang manhunt operation ng Zambales Police para buksan ang buwan ng Hulyo 2026, kung saan timbog ang numero 1 most wanted ng Central Luzon at dalawa pang top 10 most wanted persons ng probinsya. Bumungad sa unang araw ng buwan ang impormasyong natanggap ni Police Colonel Ariola na namataan ang numero 1 most wanted person ng Central Luzon sa Barangay Poblacion, Infanta, Pangasinan. Agad namang pinakilos ni Police Captain Nino Ryan Opinga, hepe ng San Felipe NPS, ang kanyang tracker team katuwang ang Provincial Intelligence Unit at Infanta MPS upang beripakahin ang naturang impormasyon. Samantala, pinalakad naman ni Police Lieutenant Colonel Marshall De Jesus Paganas, hepe naman ng Subic MPS, at Police Major Rolando B. Guzman, hepe ng Masinloc MPS, ang kani-kanilang tracker teams at nagpagalaganap ng impormasyon sa kinaroroonan ng top 7 at top 9 most wanted ng probinsya. Matapos ang positibong kumpirmasyon na naging hudyat upang ikasa ang mga manhunt operations dito sa Nasacote, top most wanted ng Rehiyong 3 na may kasong 4 counts ng statutory rape. Bukod pa rito, nasa kote ng Masinloc Police ang top 7 most wanted ng Zambales sa Barangay Bani, Masinloc, Zambales, na may kinakaharap na kasong 2 counts ng paglabag ng RA 9262 o Bausilo. Habang nasa kote naman ng Subic Police sa Baraka, Kamachile, Subic, Zambales ang top 9 most wanted ng Zambales na may kasong 2 counts ng estafa. Kasalukuyang nasa kustudiya ng San Felipe MPS, Masinloc MPS at Subic MPS ang mga naturang suspect habang isinasaayos ang mga dokumento ng kani-kanilang mga kaso. Isang malaking tagumpay po para sa kapulisan ng Zambales na masakote ang tinaguri ang top 1 most wanted sa buong rehiyon at dalawa sa ating top most wanted sa Zambales. Pinapaabot po ng ating Provincial Director, Police Colonel Ariola, ang pagpupugay sa ating mga kapulisan lalo na sa San Felipe, Masinloc at Subic para sa napakahusay na trabaho. Makakaasa po na ang mga Sambalenyo na ihaharap natin sa hukuman ang lahat ng nagtatago sa batas. Ayan, kaugnay pa nga po nitong mga operasyon, top 2 most wanted ng Zambales, timbog sa manhunt operation ng Iba Police. Isa na naman pong malaking tagumpay ang naitala ng Zambales Police Provincial Office sa pinaigting nitong kampanya laban sa most wanted persons.
matapos maaresto ang top 2 most wanted ng probinsya sa isinagawang manhunt operation hapon ng Hulyo 1, taong kasalukuyan sa Sitio Tambak, Barangay Palanginan, Iba, Zambales. Sa ilalim ng mahigpit na direktiba ni Police Colonel Benjamin P. Ariola, matagumpay na naisagawa ng pinagsanib na puwersa ng tracker team ng Iba Municipal Police Station, Provincial Intelligence Team ng Zambales at ng 305th Regional Mobile Force Battalion 3 ang pagdakip sa nasabing suspect na pinaghahanap sa kasong statutory rape. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Iba MPS ang suspect habang inihahanda ang mga kaukulang dokumento ng kanyang kaso. At ayon po sa pahayag ng ating provincial director, hindi po titigil ang Zambales Police sa paghahanap at pag-aresto sa mga taong nagtatago sa batas. Ang pagkakaaresto ng top 2 most wanted person ng lalawigan ay patunay lamang po ng aming matatag na dedikasyon na maihatid ang hustisya sa mga biktima at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa ating mga komunidad. Patuloy naming paiigtingin ng ating manhunt operation hanggang mapanagot ang lahat ng may mga kasalanan sa batas. Samantala, search warrant operations ng Santa Cruz Police, 161,000 halaga ng droga nasamsam. Arestado ang isang drug personality sa bayan ng Santa Cruz matapos masamsam ang humigit kumulang 161,000 pesos sa halagang droga sa isinagawang implementasyon ng search warrant umaga ng Hulyo 2, 2026. Ipinag-utos ni Police Colonel Ariola sa mga hepe na bawat bayan na tutukan ang mga drug personalities sa kanilang lugar nang maaprobahan naman ng Regional Trial Court ang search warrant ng Santa Cruz MPS para sa isang alias Baka. Agad na pinakilos ni Police Captain Pablo Agabao ang mga tauhan ng Santa Cruz MPS at ikinasa ang search warrant operations. Tumambad sa mga kapulisan ang iba't ibang drug paraphernalia at nasa 10 piraso ng heat-sealed sachet na may hinilalamang kaubuo ang 23.76 gramo ng shabu. Tinatayang nagkakahalaga ito ng 161,568 pesos batay sa standard drugs price. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Santa Cruz MPS ang naturang suspect na nahaharap sa paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Talaga naman pong hindi po kami titigil hanggat hindi namin nauubos ang lahat ng mga nagpapakalat ng droga sa ating probinsya at makasisiguro po na wala ng buhay ang masisira pa ng mga drogang ito. Pahayag po ni Police Colonel Ariola ng ating Provincial Director. Ayan po, at sa bayan naman po ng Santa Cruz, 244,000 halaga ng droga muling nasamsam ng Santa Cruz Police. Muli na naman pong marangkada ang kampanya kontra droga ng Santa Cruz PNP kung saan nasamsam mga abot sa 244,000 halaga ng droga mula sa isang drug suspect madaling araw ng Hulyo 3, taong kasalukuyan. Matapos po ang matagumpay na implementasyon ng search warrant ng Santa Cruz noong Hulyo 2, taong kasalukuyan, muli na naman pong binigyan ng direktiba ni Police Colonel Benjamin P. Ariola si Police Captain Pablo G. Agabao, ang hepe ng Santa Cruz MPS, para sa isa na namang anti-illegal drugs operation sa kanilang bayan. Agad namang naikas ang operasyon na tumugis kay alias Pane sa barangay San Fernando, Santa Cruz, Zambales. Nakumpiska sa kanya ang humigit kumulang 35.9 gramo ng shabu na may tinatayang halagang 244,120 pesos batay sa standard drug price. Kasalukuyan pong nasa kustodiya ng Santa Cruz MPS si alias Pane habang inaayos ang mga dokumento ng kanyang kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para po sa payag ng ating Provincial Director, pinatunayan na naman po ng Santa Cruz Police na walang puwang ang droga sa kanilang bayan. Matapos ang kanilang matagumpay na implementasyon ng search warrant kahapon lamang, meron na naman po tayong nasamsam na 244,000 halaga ng droga. Makakaasa po kayo sa buong probinsya na ating lilinisin sa impluwensya ng illegal na droga. Ito po ang pahayag ng ating Provincial Director, Police Colonel Benjamin P. Ariola. At sa iba pang detalye ng ating mga balita, tumutok lamang po dito sa programa ng radyo natin 105.7 FM. At si Sir Eds na lang po ang magbabalita ng ibang ating programa. At para po sa ating Ligtas Eskwela Safety Tips 2026, narito po ang ilang mahalagang paalala mula sa Zambales Police. Una po, laging sundin ang mga patakaran ng paaralan.
Pangalawa, iwasan ang pakikipag-away, pambubuli at anumang gawain na maaaring makapinsala sa kapwa mag-aaral. At syempre po, last but not the least, ipagbigay alam agad sa inyong mga guro o mga school personnel kung meron po kayong napapansing kahina-hinalang mga tao o pangyayari. At dumako po tayo sa ating mga pagbati. Batiin po natin ulit ang ating Provincial Director, Police Colonel Benjamin P. Ariola. At syempre po, hindi natin makakalimutan ang pinakamatikas na Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Chris Cordero Jr. Sir, good morning po. At pati na rin po ang ating bagong talagang Deputy Provincial Director for Operations, Police Lieutenant Colonel Emmanuel Bolina. Sir, good morning po. At syempre po, hindi na natin iisa-isahin ang buong Zambales PPO staff officers. Good morning po sa inyong lahat at sa ating mga masisigasig na kapulisan na bumubuo sa ating 2 PMFCs at 13 Municipal Police Station na pinangungunahan ng kanilang mga force commanders at mga chiefs of police. Sa amin pong giliw na tagapakinig at masugid na taga-subaybay, isang mainit na pagbati at pasasalamat po sa inyong lahat. Ito po ang kabuuan ng aming programa. Naway patuloy niyo po kaming subaybayan sa ating Facebook Live at dito po sa radyo natin 105.7 FM. Muli po, ako po si Police Corporal Maria Susmita Dayan Garcia Kinsay. At ako naman po si Patrolman Devas de Leon III ng Public Information Office. Nagseserbisyo ng may puso at malasakit. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal natin bayan. Panahon na ng pagbabago, ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ang pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti ka nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Our town, our radio, radyo natin. Narito ang mga payong pagtitipid mula sa Zameco One sa paggamit ng electric fan. Patayin ang electric fan kung hindi na ginagamit. Kung maaari, iset ang electric fan sa low. Ilock ang oscillator kung isa o 2 tao lamang ang gumagamit ng ventilador. Ang paalaalang yan ay mula sa Zameco One. Maputulan ng kuryente ay iwasan. Magbayad sa takdang oras. Ang Zameco One ay atin, tangkilikin at ating pagyamanin. APG Clinic and Diagnostic Center. Meron silang X-ray, ECG, newborn screening, ultrasound, animal bite center, at lahat ng klase ng bakuna. At saka may physical therapy and occupational therapy clinic. Kasama ang PharmaPro Drug Store, ang unang accredited butika ng bayan sa Zambales. Makasisiguro kang abot kaya, hindi peke at hindi expired ang kanilang generic at branded medicines. ABG Clinic and Diagnostic Center. Nasa National Highway, Palanginan, Ibal, Zambales. Maring tumawag sa 047-811-2323. RSS Driving School, located at ACM Building, Govic Road, Palanginan, Iba, Zambales. Services offered: driving enhancement program, lecture 5 hours per day for 3 days with examination, driving